Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na nasa langit, tunay nga na nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. At ito ang nararapat na tugon ng mga taong pinagkalooban mo ng biyaya at hindi lamang sa aming mga temporal na pangangailangan, kundi sa walang hanggan naming na pangangailangan ng kaligtasan. Kaya Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat meron po kaming panibagong araw ng pagsamba upang bigyan namin ng ekspresyon ang mga bagay na ito, hindi lamang mula sa aming mga ginagawa na panlabas, kundi talagang nilalaman ng aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat makakasama ka namin sa araw na ito. Mapapakinggan po namin ang iyong salita sapagkat kami nananatili sa sanlibutan na talagang masama at laganap ang kasalanan. Salamat, Panginoon, sapagkat i-comfort mo kami sa aming kalagayan. Palalakasin mo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya at tutulungan kami, Panginoon, na mamuhay sa iyong kalooban bilang iyong mga anak. Gamitin mo rin, Panginoon, ang araw na ito para magligtas ka ng maraming mga makasalanan. Kinukumit po namin sa iyo ang mga ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo po'y makaupo na. Okay. Okay, so atin pong ipagpapatuloy yung ating serye dito sa Ten Commandments. At atin pong tatalakayin this morning yung summary at yung approach. At yung mga katotohanan na ito ay mahalaga sa ating pagtatalakay patungkol sa 10 utos ng Diyos kasi ituturo sa atin ito yung tiyak na nilalaman ng mga kautusan ng Diyos na dapat natin sundin. At sa magitan ng ating topic this morning ay magagabayan tayo kung paano talaga natin tutuparin ang 10 utos sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Because like what we heard last time, the Ten Commandments continue to serve as a moral standard for New Testament believers. Sa magitan ng 10 utos ng Diyos ay naunawaan natin kung ano yung dapat na sundin sa kalooban ng Panginoon. Sa magitan ng 10 utos, naunawaan natin yung mga kasalanan na dapat nating iwasan bilang mga iniligtas ng Panginoong Hesukristo. May nagpapatuloy na kahalagahan yung 10 utos ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Nakita natin last time that the Decalogue is not merely a set of rules imposed by God, but it is grounded in His very nature. So meron tayong talata mula sa Romans 7 verse 12 na ating tinalakay at nakikita natin yung katangian ng kautusan last time na talagang mabibigyan natin ng direct na relation sa Diyos na may akda nito. Kaya mayroong eternal law na binigyan ng expression sa magitan ng special revelation at iyan yung 10 utos ng Diyos, the moral law. Kaya't may nagpapatuloy na kahalagahan iyan, not only in the Old Testament, but also in the New Testament people of God. At nakita din natin last time yung uniqueness ng Decalogue from the other laws ng Diyos. So, merong distinction yung moral laws sa positive laws, not only throughout the scriptures, kundi lalong higit sa mga positive laws sa Old Testament. Kaya't mula dito, maunawaan natin na yung mga pinawalang bisa matapos yung Old Testament is not the Ten Commandments, kundi mga positive laws ng Old Testament like judicial laws, and also the ceremonial laws ng Israel, not the Ten Commandments. That's why it is contradictory to Scripture to view the Ten Commandments as abrogated. So ito'y mahalaga nating maunawaan. At magkaroon tayo ng red alert sa ating mga isipan laban sa mga ideya na napawalang bisa yung 10 utos ng Diyos in the New Testament, because again, it is contradictory to Scripture to view the Decalogue na pinawalang bisa. So yan yung ating tinalakay last time. Pero gusto kong bigyan ng diin yung problema sa katotohanan ng 10 utos ng Diyos na nararanasan natin hanggang sa kasalukuyan. So may mga problems sa katotohanan ng Ten Commandments, even within
evangelicalism, even within Christian groups na nagsispread ng biblical gospel and proclaims the truth of sanctification ng believers. Even those groups ay may mga ideya laban sa Ten Commandments na dapat tayong maging aware. We're not just talking here the groups na mayroong decisionistic practice. So given sa kanila na magkamali. We're not talking here na yung mga grupo na antinomian. So given sa kanila na i-reject yung Decalogue. We are not talking here about the world that neglects at haters ng law ng Diyos. Pinag-uusapan natin dito kahit yung mga grupong Kristiyano na matapat sa Ebanghelyo. Pinag-uusapan natin dito kahit yung mga Kristiyanong grupo na nagtuturo na dapat magpakabanal, yung mga iniligtas ng Diyos, even sa kanila mayroong problems pagdating sa Decalogue. At gusto ko maging aware kayo sa mga ideya na ito. Una, it comes sa selectivity in the recipients ng Decalogue. Kapag sinasabi nila na yung 10 utos ng Diyos ay para sa iilan lamang na mga tao, yan ay laban sa katotohanan ng salita ng Diyos. At yan ay dahil sa pagtuturo ng ilan na mayroong ibang plano yung Diyos sa Israel at may ibang plano siya para sa church. Nauwi sila dito sa pagkakamali ng selectivity sa recipients ng Decalogue. For them, the Ten Commandments have no perpetual validity, for they were only for the Old Testament Israel. And again, bakit meron silang ganyan conclusion sa Ten Commandments? Because they separate the plan ng Diyos sa Israel at sa church. But in fairness for them, there is another category ng commandments for the New Testament believers. Practically, they are not antinomian. Meron silang mga sinusunod na utos. But pagdating sa Decalogue or Ten Commandments, they are theologically antinomian or against the Ten Commandments. So, yan yung pagtuturo ng ilan. At mahalagang maunawaan natin that the New Testament contrast pagdating sa law and grace na nakita natin last time is just about the judgment function ng law. Kaya't mayroong pagkokontrast yung New Testament between sa law and grace. Sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos sa mga mananampalataya, yung ating condemnation sa kasalanan, past reality na yon sa buhay ng mga Kristiyanong iniligtas sa Panginoong Hesukristo. Kaya't mayroong mga talata sa New Testament that contrast law and grace. But again, iyan ay pagdating sa judgment function ng law. Yung paghahayag sa atin ng ating pagiging makasalanan, yung conviction natin sa law, yung condemnation natin sa law. So yun yung contrast ng New Testament between sa law and grace. Not its abrogation. Hindi napawalang bisa yung kautusan, kundi yung contrast ay sa judgment function ng law. In fact, pagdating sa New Testament, ay binigyan ng diin yung biyaya ng Diyos sa reality na matutupad yung kautusan sa mga iniligtas ng Panginoong Hesukristo. We have Romans 3:31. Do we then overthrow the law by faith? According to the Apostle Paul, by no means. On the contrary, we uphold the law. Kaya hindi na abrogate yung Ten Commandments. Sa halip, talagang itinatag pa ito ng biyaya ng Panginoon sa pagdating ng tagapagligtas na si Hesukristo dahil ang mga mananampalataya ay makakasunod na sa kautusan dahil sa kaligtasan. So the right understanding of the Scripture rejects the idea that the Decalogue is just for Israel. So hindi lamang ito mahalaga sa mga tao ng Diyos sa lumang tipan, mayroon itong kahalagahan sa mga mananampalataya ng bagong tipan. That's why it is not just for Israel. That's why maging
cautious kayo o have the awareness kapag binibigyan ng selectivity yung recipients ng Decalogue. Kasi yan yung dahilan. Kaya para sa iilang mga Kristiyanong grupo, para lamang sa Israel, ang Ten Commandments. But not only selectivity in its recipients, meron ding pagkakamali ng selectivity in its content. Kasi para sa iilang mga Kristiyanong grupo, bagamat kinikilala nila na mayroong nagpapatuloy na kahalagahan yung 10 utos ng Diyos, pero kanilang tinuturo na yung mga kautusan lamang sa Ten Commandments na nagpapatuloy para sa mga mananampalataya ng Bagong Tipan ay yung mga kautusan na inulit sa New Testament. So meron silang ganyang principle. Kaya nagkakaroon sila ng selectivity sa content ng Ten Commandments. Hindi lahat ng utos ng Diyos sa Decalogue ay mayroong nagpapatuloy na kahalagahan because of this wrong principle. And again, we corrected last time. This kind ng interpretation, it cannot be a general approach sa ating pag-unawa sa salita ng Diyos. Kasi kung sasabihin natin na kapag hindi inulit ng Bagong Tipan yung mga katotohanan sa Old Testament ay wala na itong kahalagahan, we will reject many things pagdating sa bahaging iyon ng inspired Word of God. And that is a contrary idea kay Apostle Paul, who said in Romans chapter 15 verse 4, pertaining sa Old Testament, ang sinabi niya, yung mga isinulat sa former days ay mayroong kahalagahan for our present instruction. So we cannot have this kind ng approach pagdating sa pag-unawa sa salita ng Diyos. Subalit, binigyan nila iyan ng diin pagdating sa 10 utos ng Diyos. But we already corrected that kasi using the principle nila na kapag inulit ng New Testament, yun lamang yung may mga kahalagahan in the New Testament believers pertaining sa law ng Diyos. We already understand that the Sabbath is repeated sa New Testament. Yung fourth commandment, repeated iyan. Yan yung naapektuhan ng ilang mga grupo like the dispensationalism, New Covenant theology because of this principle ng selectivity sa content ng Decalogue. Kung ano lang yung inulit ng New Testament, yun lang yung kanilang tatanggapin. But we already understand that the Sabbath is repeated from the instruction of Jesus Christ, that He is the Lord of the Sabbath, and the technical term na ginamit ng writer ng Hebrews, sa Hebrews 4 verse 9. And we also understand that the Decalogue ay unit. We cannot compartmentalize yung commandments pagdating sa 10 utos ng Diyos. We cannot reject some, kundi kung paano sinusunod natin yung iba, dapat sundin natin yung lahat because the Decalogue is a whole unit, not separable according to the Apostle James. So in the scripture, what was abrogated were the Old Testament positive laws, not any of the commandments of the Decalogue. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng pamimili sa mga content ng kautusan na ating susundin. And this is very important upang makita natin yung kahalagahan that all the commandments ng Decalogue ay dapat nating tuparin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. That's why hindi lamang tayo dapat matapos sa mga tinalakay natin last time pertaining sa Ten Commandments. Dapat talagang alamin natin yung marami pang sinasabi ng salita ng Diyos para mabantayan tayo, to guard us against these teachings, especially that contradicts the Ten Commandments. At dagdagan pa natin yung ating mga tinalakay last time. At yan naman ay sa pagitan ng summary ngayon ng Ten Commandments. At ito'y makakatulong sa atin to correct
the misunderstanding that certain parts of the Decalogue are no longer in effect. So nakita natin yan kanina. And also makakatulong sa atin ito to correct na yung ilang parts ng New Testament na pagkakamali ng iba are subject to change. So kaya't mahalaga makita natin yung summary ng 10 utos ng Diyos. So the challenge about its perpetuity, there is this challenge about its perpetuity which applies to only the majority of its content. So yan yung nangyayari laban sa Decalogue. Not only the rejection ng 10 Commandments as a whole unit. May mga nagsasabing, yes, nagpapatuloy yung 10 Commandments, but only sa majority ng contents nito. Kaya't mahalaga maunawaan natin yung summary ng 10 Commandments para makita natin nagpapatuloy yung lahat ng utos ng Diyos pagdating sa Decalogue. And also, mayroong challenge patungkol sa pagtuturo ng Roman Catholicism. Why is that? Kasi they combined the first and the second commands ng Decalogue. And also, yung 10th commandment, dinivide nila sa 2 utos. Yan yung pagtuturo ng Roman Catholicism pagdating sa 10 Commandments. And this came from the understanding and teaching ni Augustine of Hippo. Kasi para sa kanya, yung first at second commands ng Decalogue ay nagdi-deal against idolatry. Kaya't pwede na itong pagsamahin. Kaya't mali yung sinasabi natin sa mga Roman Catholicism, in fairness to them, na itinago nila yung second commandment sa kanilang kopya ng Decalogue. Wala yang historical bearing. Sa halip, ang dahilan yan, pinag-combined ni Augustine yung first at second commandment because para sa kanya, yung principle ng mga commands na ito ay just against idolatry. Kaya pwedeng pagsamahin. And also sa kanyang pagtuturo, pagdating sa covetousness, nakita niya ay mas higit yung kasamaan ng sexual covetousness sa material covetousness. Kaya dapat itong paghiwalayin. Mas matindi yung degree ng sexual sin kaysa sa greed. Kaya't legitimate na paghiwalayin ito. Yan ay nanggaling sa pagtuturo ni Augustine. May ganitong mga challenges against sa Decalogue. Pero if we understand yung katotohanan patungkol sa 10 utos ng Diyos, particularly sa importance ng summary nito, ay mababantayan tayo against these errors. The content summary of the Decalogue provides a defense to the unity of God's moral standard from the Old Testament at New Testament. Walang nabawasan sa utos ng Diyos from the Old Testament to New Testament. Walang nabago sa 10 utos ng Diyos from the Old Testament at New Testament. At yung summary nito according to Scripture ay helpful defense sa unity ng God's moral standards. So, sa Old Testament, naintindihan natin yung 2 tablets ng stone na ibinigay ng Diyos kay Moses pertaining to the duty ng man sa Diyos. Yung first tablet. Yung second tablet, yung duty ng man sa kanyang kapwa. Merong 2 tablets ng stone sa Old Testament para sa 10 Commandments. But meron ding summary ang Panginoong Hesukristo sa 2 principles ng 10 Commandments. Sa period ng fulfillment ng mga promises ng Diyos sa Panginoong Hesukristo. Sinamarize niya yung 10 Commandments sa pag-ibig sa Diyos. Yan yung una. And also, the second table ay pagmamahal sa kapwa. Kasi mayroong unity yung God's moral standard not only sa Old Testament, kundi sa New Testament. And the Lord Jesus Christ ay ginawa iyan sa kanyang pagsagot sa katanungan ng mga religious leaders sa Matthew 22, verse
34. So that's why, tingnan natin yung first table ng law na kung saan summary sa right relation sa Diyos. So yung first command, patungkol sa ating internal submission sa Diyos. Yan yung first command. Ito'y dapat nating tuparin bilang duty sa Diyos. Yung second command, patungkol sa external worship. Dapat natin itong tuparin. Kaugnay sa Diyos. There is also verbal reverence sa third command. At yung fourth command is about the Sabbath command. Kaya mahalaga yung araw ng pagsamba na dapat inihahanda natin yung ating mga sarili because duty natin ito sa Diyos. Kaya kung wala tayong mga legitimate reasons, kung yung ating field ng profession ay hindi naman under the works of mercy, bilang mga mananampalataya, dapat tayo ay nagkakatipon upang sambahin ng Diyos. At itong Sabbath command ay transition ng first table ng law sa second table ng law kasi yung worship ay mayroong kaugnayan sa Diyos na dapat natin siyang sambahin. Subalit yung worship, meron ding kaugnayan sa creation dahil nagpapahinga tayo sa mga temporal na bagay sa sanlibutan. Dapat tayong magkaroon ng rest from the temporal things sa world na dapat din natin na ibigay sa ating mga kapwa. Kung meron tayong mga people under our authority, sila din ay ginagabayan natin to have their rest from the temporal things ng world upang sambahin yung Diyos sa araw ng pagsamba. Nagkakatipon tayo upang sambahin ang Diyos bilang manlilikha at manliligtas. At iyan ay tumatawag sa lahat ng mga tao upang talagang sambahin ang Diyos sa araw na kanyang itinakda. So that's how we can summarize the first table ng Ten Commandments. So again, mahalagang maging malinaw, ang first table ng law ay first hanggang fourth commandments, hindi first hanggang fifth. Kasi again, yung first table is about our duty in relation with God. But the second table ay right relations with people. So this is how we can summarize this. Yung fifth command ay respect for authority. Nagsisimula iyan sa tahanan. The sixth command is about sanctity of life. Yung seventh command ay yung sacredness ng marriage. Right property sa eighth command. At yung you shall not bear false witness ay nagtuturo sa atin ng integrity sa katotohanan. At yung 10th commandment ay para sa purity ng ating motives at desire. Kasi dinidil ng 10th commandment yung internal state ng isang tao. So you shall not covet. So that's how we can summarize yung second table ng law. And again, to be clear, yung second table ng law, hindi ito nagsisimula sa 6th hanggang 10 commandments. Nagsisimula ito sa 5th commandment hanggang sa ika-10 utos ng Diyos. That's how we should summarize the second table ng law. So, iyan yung summary na dapat nating maintindihan sa 10 utos ng Diyos. Kaya pagdating sa Scripture, there is a greater understanding of every commandment of the Decalogue in the fullness of God's revelation. Yan yung nangyari sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Yan yung nangyari dahil sa fulfillment ng New Covenant. Iyan yung nangyari because of the New Testament. Hindi nabawasan yung Decalogue. Hindi may nabago sa 10 utos, kundi nagkaroon tayo ng greater understanding how to know and how to apply the 10 Commandments as believers of the Lord Jesus Christ. So that's the summary of the 10 Commandments. But another important thing
pagdating sa Ten Commandments na makikita natin na dapat i-apply yung lahat sa 10 utos ng Diyos ay yung katotohanan sa biblical approaches ng Ten Commandments. Dahil yung iba nag-o-object sila sa Decalogue na parang kaunting definition lamang ito ng morality. In other words, para masunod ko yung kalooban ng Diyos, para maiwasan ko yung mga kasalanan laban sa Diyos, 10 utos lang. So yan yung ideya ng marami. That's why they are rejecting the Ten Commandments sa kahalagahan nito sa mga mananampalataya. So balit yung ganitong maling pagkaunawa is because of their Pharisaic idea ng Ten Commandments na external lamang. Panlabas lamang na pagsunod yung dapat ibigay sa Ten Commandments, sa 10 utos ng Diyos. That's why para sa kanila, narrow definition ito ng morality. At iyan ay deficient understanding pagdating sa Ten Commandments. How you obey the Ten Commandments? Gaano ka-fresh sa isipan mo na wisdom ng Diyos ang Ten Commandments? That's your problem. Kaya stale ang iyong Christian life. Kaya bumabagsak ka sa kasalanan. You need the wisdom ng Diyos. Sa 10 utos niya, mahalaga ito sa Kristiyanong pamumuhay. Sadly, there are churches na hindi ini-equip yung kanilang mga members sa kahalagahan ng Ten Commandments sa kanilang buhay Kristiyano. And there are Christian homes na hindi tinuturo yung biblical na katotohanan tungkol sa Ten Commandments. Pagdating sa gospel, that there is the Savior who fulfilled the law for salvation. At may biyaya yung Diyos na nagligtas sa atin to be faithful sa Ten Commandments. Merong ganitong deficient understanding sa Ten Commandments. Pero pagdating sa 10 utos ng Diyos, on the outset, kung unawain mo yung ika-10 utos, dinidil ka agad yung internal state. Kaya hindi lamang panlabas na pagsunod yung dapat nating ibigay sa 10 utos ng Diyos, kundi kasama dito yung buo nating pagkatao. Kasi even yung ating mga motibo, yung ating nilalaman ng ating isip, ay dapat may pagsunod sa 10 utos. The Ten Commandment that deals sa internal state ng humanity, consistent. Ito from the Old Testament at New Testament. May passage sa Psalm 139:23. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Pagdating sa pagsunod sa Diyos, kasama yung ating panloob na kalagayan. At iyan ay prinsipyo na kabilang sa obedience sa Ten Commandments. Merong ganyan sa Old Testament, consistent sa New Testament. We have the testimony ni Apostle Paul na nagsabi pagdating sa mga Pariseyo na kasabayan niya, wala siyang katunggali. Higit yung kanyang paglilingkod, higit yung kanyang pagsunod. Para sa kanya, righteous siya. Pero paano niya naunawaan yung kanyang pagiging makasalanan because of the 10th commandment na mayroon itong panloob na demand sa mga tao. O pwede kang maging tama sa mata ng tao, but to be honest in the eyes of God, lahat ay mga makasalanan. At naunawaan ni Apostle Paul yung kanyang pagiging makasalanan because of the internal demand ng Ten Commandments, specifically sa 10th command. So, kaya
mahalagang maunawaan yung approach kung paano susundin yung 10 utos ng Diyos. There are principles of application that expand the approach to the 10 Commandments. Hindi lamang panlabas na pagsunod, hindi lamang pagsunod para maging maayos tayo sa mata ng tao. Kailangan nating maunawaan yung mga principles na ito. Ang una, para sa tapat na pagsunod sa 10 utos ng Diyos, kailangan nating sundin yung positive at negative rule. Ang ibig sabihin, yung prohibition implies the opposite prescription. Kapag may pinagbawal yung 10 utos, ini-imply nito na dapat mong sundin yung kasalungat na obedience sa dapat gawin sa Diyos and vice versa. Kapag meron namang pinapasunod yung 10 utos ng Diyos, meron itong implication na may pinagbabawal. Yan yung prinsipyo na dapat nating malaman. At dapat tayong umunlad bilang mga mananampalataya. Positive and negative rule pagdating sa 10 utos ng Diyos. Yung commands and prohibition, inherent structure yan ng Decalogue. Kung oobserbahan natin yung 10 utos, may mga pinagbabawal ito. Thou shall not steal. May mga pinagbabawal. Pero may mga inuutos na dapat ding gawin. Honor your father and mother. So inherent structure ito ng 10 Commandments. And also yung scripture, sa elaboration nito ng pagsunod sa utos ng Diyos, ipinapakita sa atin hindi lamang may mga kasalanan na dapat iwasan, kundi dapat din daw natin actively na sundin kung ano yung mabuti. Mayroong ganitong consistent na itinuturo yung salita ng Diyos katulad ng sinabi ni Apostle Paul sa Romans 13 verse 8 up to verse 10. Pansinin niyo yung detalye na kanyang sinabi. You shall love your neighbor. So, the second table ng law, sinamarize ni Apostle Paul in terms ng assertion, in terms ng positive command, you shall love your neighbor. At dinagdag niya yung kasalungat. Dahil sa pag-ibig natin, hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating kapwa, love does no wrong to a neighbor. Mayroong prohibition. Kaya sa ating pagtupad sa 10 utos, mahalaga yung prinsipyo ng positive at negative rule. Tingnan natin muli yung first table ng law mula sa first at fourth commandments. And again, patungkol ito sa right relation with God. So nakita natin yung summary na ito a while ago. So i-apply natin yung positive at negative rule. 'Di ba? Positive yung command ng first law. So positive 'yan. Dapat magkaroon ka ng si Yahweh lamang yung dapat maging Diyos mo. Magkaroon ka ng internal submission sa Kanya. That's why makita natin from this command, pino-forbid sa humanity yung denial sa Diyos. At may talata for that, like Psalm 14 verse 1. In fact, tinawag ng Biblia na kahangalan, na tanggihan yung Diyos. Kasi hindi lamang tayo may dapat gawin sa Diyos, may ganito tayong dapat iwasan. The Scripture forbids denial of God. Pagdating naman sa external worship, may mga ipinagbabawal tayong nakita sa second command. Tingnan naman natin dapat nating gawin. To worship God according to His Word. Siya lamang yung may karapatan sa mahalagang pagtugon sa Kanya ng pagsamba. At sinabi na yan sa magitan ng Kanyang banal na kasulatan. Kaya anumang gagawin sa pagsamba ay dapat ayon sa Kanyang salita. Hindi lamang iiwasan natin yung pinagbabawal ng Diyos, kundi dapat nating tuparin na sundin ang Kanyang salita sa pagsamba. Positive, negative rule.
Tingnan natin yung verbal reverence. May pinagbabawal. Huwag natin gamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Tingnan natin yung implication nito sa dapat nating gawin. Glorify the name of God in all things, including our words. Sinabihan ni Apostle Paul sa Colossians 3, verse 17. And for the sake ng time, you can read that for yourself. At yung Sabbath command, na napakahalagang pagtugon sa Diyos, hindi lamang binibigyan tayo ng positive na rule na honor the Sabbath day, kundi may hindi din dapat tayo gawin. The Sabbath command forbids unnecessary work. Pagdating sa pangingilin sa araw ng pagsamba, ano yung mga unnecessary bagay na dapat mong iwasan? May ganyang demand, yung fourth commandment. Sometimes, sa iba sa atin, baka nahulog na tayo sa patibong ng workaholism. Na kahit sa araw ng pagsamba, mas mahalaga sa atin yung pagtatrabaho. May mga pinagbabawal sa atin. Ang positive na command ng observance sa Sabbath forbids unnecessary and also sinful activities sa day ng worship. Huwag naman sana na mayroon sa atin na hindi mapagbantay sa paggawa ng kasalanan na nangyayari sa araw pa ng pagsamba. Maging mapagbantay tayo riyan. Yung karakter ng sanlibutan sa araw ng linggo, ang karakter nila ganyan. Makasalanang gawain. Katulad ng kanilang mga relihiyosong maling pagsamba, kanilang mga maling observance religiously sa kanilang mga fiesta, at sa kanilang mga bisyo. Mayroong pinagbabawal ang positive command ng observance ng Sabbath. Again, positive, negative rule sa first table. So, example lamang ito, and you must grow according sa direct teachings ng salita ng Diyos at general principles, how you observe the positive, negative rule sa Ten Commandments. But tingnan din natin positive, negative rule sa second table. Again, tungkol sa kaugnayan natin sa iba o sa ating kapwa. Honor your father and mother. So dapat itong tuparin. May pinagbabawal. Forbids rebellion to legitimate authorities. In fact, categorized generally by the Apostle Paul sa Titus 3 verse 1. Mayroong authority sa society, may authority sa church, may authority sa pamilya. God forbids rebellion sa legitimate authorities. At yung remaining commands ng second table ay prohibitions. Prohibitions, kahit makita natin, yung implication nito sa mga positibong dapat natin gawin. You shall not murder implies respect sa buhay. Ayun sinabi ng James chapter 2. Meron siyang quotation against murder because we must respect life. And also, uphold marital faithfulness sa command against adultery, honest in living and giving sa command against stealing, be truthful sa command against false witness, be content and generous sa command against you shall not covet. Again, positive and negative rule. And this is very important kasi yung positive, negative rule ng Decalogue sa pagkukultivate natin ng maturity sa holiness, ito yung vina-violate ng iba't ibang uri ng kasalanan. Like sins under the sin ng commission. Yung sin ng commission, vina-violate niya yung prino-prohibit ng Ten Commandments. Yung sin ng omission, ito'y failure na gawin
yung positive command ng Ten Commandments. Ganyan yung ginagawa ng kasalanan sa ating buhay. It violates the positive and negative rule na importante sa ating Kristiyanong kabanalan. Kasi ang pag-unlad natin sa Kristiyanong pamumuhay in terms ng Christ-likeness are both faithful obedience sa kautusan at gayon din pagsupil sa kasalanan. Diyan tayo uunlad sa kabanalan. Kaya mahalaga yung understanding ng positive at negative rule sa Ten Commandments. Subalit, isa pa ay active motive rule. Napakahalaga nito because every command covers all that leads to it, including our motives. Yung mga external na bagay na ating ginagawa, dinidiktahan iyan ng ating internal condition. Bago mo gawin yung isang bagay, laman yan ng isipan mo. Kaya mahalaga yung kaugnayan ng external at internal sa pagsunod sa Diyos. And obedience to the commands and prohibitions of the law. Ay hindi lamang ito external, kasi Pharisaic yan. Yan yung pagkakamali ng mga Fariseo. It includes our internal state. Hindi lamang tayo sumasamba sa Diyos katulad ngayon, ngayong araw ng Panginoon, routinarily. Kundi naririto tayo because laman ng ating mga puso na luwalhatiin siya. Sambahin yung Diyos sa ating mga buhay, pasalamatan siya. Kasi yung ating internal na kalagayan, dinidemand yan ng pagsunod natin sa Diyos. Kasi nakabase ito sa reality na hindi natatago sa Diyos ang laman ng iyong puso. Hindi natatago sa Diyos ang laman ng iyong mga isipan. Expose iyan sa Diyos, kaya kabilang iyan sa ating pagsunod, even sa obedience sa Ten Commandments. So tingnan natin ito sa ating summary. Kanina, first table, about right relations with God. Tinignan natin positive, negative rule. Tingnan naman natin ngayon yung active motive rule. Kasama yung ating internal na kalagayan sa ating submission sa Diyos. We must remind ourselves, accountable tayo sa Diyos. Sa mga bagay na Kanyang inihahayag sa atin, pananagutan natin iyan sa Diyos. Laman dapat ito ng ating mga isipan. That's why sinusunod natin yung Diyos ng may katapatan. Sa external worship, remind ourselves na karapatan iyan ng Diyos. Walang sino man ang may otoridad na baguhin ang pamamaraan ng pagsamba. Baguhin yung araw ng pagsamba na itinakda ng Diyos. Kasi ang Diyos lamang may karapatan dito. Ibigay natin yun sa Diyos. Hindi lamang sa mga panlabas nating ginagawa, kundi laman dapat ito ng ating mga puso't isipan. Pagdating sa verbal reverence, bakit natin pinipigilan yung ating mga sarili sa makasalanang pananalita? Dinidisiplina natin yung ating mga labi upang papurihan yung Diyos at banggitin yung Kanyang mga salita. Kasi dapat matakot tayo na magkaroon ng irreverence sa Diyos. For the Apostle Peter sa kanyang epistle, 2nd Epistle, chapter 2, verse 12, karakter iyan ng mga makasalanan. Those who are apart sa Lord Jesus Christ, they blaspheme God. Even sa kanilang salita. At hindi tayo gayon sa Diyos. Dahil kilala natin siya. Dahil sa kaligtasan at napakadakila ng buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niya sa atin. Sa Sabbath command, balikan mo yung gracious salvation para magkaroon ka ng kagalakang tunay
sa Diyos sa araw ng pagsamba. Tiningnan natin yung Deuteronomy chapter 5 verse 15. Na hindi lamang dahil sa paglikha ng Diyos tayo sumasamba, may pagliligtas yung Diyos. Kaya dapat nating ibigay yung nararapat na pagsamba sa Kanya. Ang Diyos napakabuti sa atin. Hindi lamang sa mga temporal na bagay, kundi lalong higit sa kaligtasan natin. Huwag natin iyong kaligtaan, mga kapatid. Kaya meron tayong kagalakan sa pagsamba kahit sa araw na ito, kahit tila masama yung panahon. Kahit meron tayong mga nakalipas na pakikibaka kahit sa kasalanan. Kasi tayo ang bayan na iniligtas ng Diyos upang tunay siyang papurihan. Tingnan natin mas sa maikling oras yung second table pagdating sa active motive rule. Examples lamang ito. Again, dapat tayong umunlad sa pagkaunawa sa salita ng Diyos for in regards this application. So, honor your father and mother, not to be governed by pride or bitterness. Dahil matanda na yung mga magulang at tila ikaw na yung may kakayahan, may pride ka na sa kanila. Against diyan yung Diyos. In fact, di ba, direkta yung kaugnayan ng sa katotohanan ito yung Diyos natin na tinatawag nating Father in Heaven. You cannot glorify your Father in heaven without honoring your father and mother. So, not to be governed by pride and also bitterness. Marahil may mga pagkukulang sa atin, yung ating mga magulang. Pero settled na yung command na ito, mga kapatid. Wala nang excuse tayo dito for disobedience. Dapat nating sundin yung ating mga magulang, anuman yung ating limitasyon. That's why mortify bitterness sa kanila in observing this command. So, you shall not murder. Mortify natin yung motive of hate. Ay yung bantayan natin. Adultery, thoughts of lust. You shall not steal, motive of envy. You shall not bear false witness, malice against someone. You shall not covet, though internal na. Tingnan natin yung motive pa natin dito. Labanan natin yung covetousness sa magitan ng wisdom, ng gratitude sa Diyos. Ano man yung mga pagpapala niya sa ating buhay, possessions at blessings. Sinabi sa atin 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng panahon. So yan ay motive na mahalaga against covetousness. That's why the genuine observance of the Decalogue is primarily internal and then external. Ito yung correction ng Diyos sa magitan ng Panginoong Hesukristo against the Pharisees na perpekto externally sa kanilang pagsunod sa Diyos. But Christ Himself corrects them na yung kanilang panloob na kalagayan ay hindi tama sa Diyos. At tinuro niya na mula sa panloob, ang pagsunod at nakikita ito sa ating mga panlabas na gawain. Sa paglaban natin sa kasalanan, sa pagsupil sa kasalanan bilang mananampalataya, nagsisimula ito sa ating mga isipan, nagtatapos sa ating mga isipan. Maging mapagbantay tayo sapagkat may mga kasalanan kahit sa isipan na dapat natin supilin. At sa ating pagkukultivate ng Christ-likeness in vivification, it is a necessity to nurture biblical thoughts. Kasi mula sa katotohanan na yan, you can look to Christ, the author and the finisher of your faith. At sa kanyang biyaya,
na kaya kang ingatan hanggang wakas sa pananampalataya. Important sa cultivation ng Christian graces ang biblical thoughts. That's why dahil sa binding validity ng Decalogue sa New Covenant in all its content, your Christian life must pay careful attention, not just to some parts of the Ten Commandments, but to all of its commands. Ito dapat yung larawan ng ating Kristiyanong pamumuhay bilang mga mananampalataya. And your Christian life must strive for a growing mastery of the approaches to the Ten Commandments. Nakita natin iyan kanina at mayroong iyang importance sa atin sa patuloy nating pag-unlad. Guided by the direct teachings and general principles of the Word. Because those redeemed by the blood of Christ must be known by their inward attitudes and outward actions, as well as by their observance and abstinence in accordance with the Ten Commandments. So nagpapatuloy yung validity ng lahat ng contents ng Decalogue in our Christian life. Balitaan natin this week yung horrifying news sa assassination of this brother in the Lord Jesus Christ, si Charlie Kirk. Ayan, he was murdered, just 31 years old. Iniwan niya yung kanyang asawa, 2 maliliit na anak. Kasi yung sanlibutan, hindi na kontento sa makiri lamang sa kanya, sa pagmalain lamang sa kanya, hindi kontento doon yung sanlibutan. He was assassinated because of his devotion to the Lord Jesus Christ. At sa katotohanan ng salita ng Diyos na dapat tuparin hanggang sa pamumuhay sa lipunan. This man was assassinated. At yan ay dapat mag-refresh sa atin ng kasamaan ng sanlibutan na kung saan tayo kabilang. Nagpapatuloy yung threats ng sanlibutan against our faith, against our Christian life. Nagpapatuloy yung masamang oposisyon ng sanlibutan sa katotohanan ng Kristiyano at sa ating pamumuhay. For us to call na maging mapagbantay, para tayo tawagin na hindi ikompromiso yung katotohanan ng Diyos. Kasi after this life, though tayo ay pumunta sa glory naturally or taken violently, we are in Christ. Kung paanong ang lalaking ito ay kasama na ngayon ng Panginoong Hesukristo. Makakasama ng Panginoong Hesukristo ang bawat tunay na mananampalataya. That's why let us stand firm sa katotohanan ng Diyos, sa kanyang ebanghelyo tungkol sa tagapagligtas na sinunod yung kautusan. At sa katotohanan na si Hesukristo ang Panginoon ng mga iniligtas na dapat sundin. Let us not compromise. Let us be courageous. And let us reflect that sa pagsunod natin sa 10 Commandments because we are redeemed by the blood of the Lamb. May time pa rin naman tayo sa ating Q&A. Let us proceed. Brother Jaire, good morning po. Brother Kasang. Regarding po sa Sabat,
Sa ibang bansa po kasi tulad ng Saudi, yung Sabat nila doon iba sa Sabat natin. Yung weekend nila doon is Friday and Saturday. So yung mga Christians, either Friday or Saturday sila nagagather. So paano po yun? Paano natin ma-view yun? Yeah, so pagdating sa pagsunod sa anumang principles, we must distinguish yung regular case at sa mga special case. So obviously, at sa mga questions regarding the Sabbath, lalong higit sa mga countries ng Middle East, special cases yung mga iyon. So that's why we are not using the cases ng mga victim ng kanilang rules sa society to be against sa fourth command na dapat nating i-observe sa Sunday regularly. But those Christians sa ganung mga bansa must be guided na mayroon silang dapat gawin in honoring the Sunday as the Lord's Day. Though they can have their worship sa other days, but they must be guided to have some of consecration on that day kasi yun yung araw ng pagsamba sa Diyos. Yun yung dapat na counsel na ibigay sa mga kapatiran natin sa Middle East, though they can worship sa other days of the week. Thank you po. Kuya Jonathan po. Upo na lang ako Actually, hindi siya question. Kung pwede lang sana akong mag-partake of something kasi importance ng Ten Commandments kasi nag-took place ito kahapon. Yung youngest ko, meron siyang friend. Dalawa yung friend niya na babae na Christian school. Tapos napag-usapan tungkol nga kay Charlie Kirk and what he believed in. Marami siyang debate tungkol sa abortion, ano pa ba, LGBTQIA+, basta yung mga ganun. Tapos mga leftist group. Nandun sila, dinidefend nila yung abortion, kung bakit may abortion, this is my body, I have the right to, And considering na yung isa namin napanood, pinaproclaim niya na Christian siya pero pro-abortion siya. So, kailangan talaga, kumbaga very timing yung pagre-refresh ng Ten Commandments kasi ito yung ultimate authority of morality. Kahit na yung authority na meron tayo ngayon sa government is also derived in the Ten Commandments. Ngayon, nasabi nga dun sa isa sa mga devotion namin, Jesus came to explain the real intent of the law. Kasi kung titingnan natin to katulad na explain kanina, yung positive, negative, tapos yung we really have to dig deep. And hindi natin kailangan ipasa sa school, sa isang Christian school na lahat na matutunan nila about God, about morality ay nandun. Sa akin, it's very clear na there should be an active participation of parents regarding explaining the Ten Commandments, theology. Kasi yung, ewan ko kung ano na yun, yung suspect na bumaril kay Charlie Kirk is coming from a good family. Hindi ko alam kung yung extent, kung Christian or hindi ko alam yung extent. Pero, yun din yung, kumbaga kung papakawalan natin yung anak natin dun sa society ngayon, it's very dangerous. This is really a trying times for a Christian family. Yun lang. We should take the active participation to teach our children about morality and the importance of the Ten Commandments inside and outside the school. Yun lang po. So thank you for that, Kuya Jonathan. Tunay nga na yung may primary responsibility sa mga kabataan ay ang mga magulang sa tahanan. So we are the provider, not only the
pagdating sa temporal needs ng mga bata, but even sa spiritual needs nila. At yung church ay makaka-assist sa atin for equipping us how to really teach and guide our children bilang mga Christian parents na members ng church. Okay, so meron pa ba? Kay Juancho, maikling summarize lang po yung question. Kay Juancho. Good morning, Jerry. Madali lang ito kasi ang this is in terms of Christian holiness, na sanctification and perfection. Kasi pag nasunod mo yung 10 utos na Diyos, ng 10 utos ng Diyos, parang may sanctification na doon sa sa pagiging Kristiyano. So, ang tanong ko, this is very nagiging ako rin mismo hindi ko rin ma-appreciate itong sinasabi ng ibang mga Christians na pag ang Kristiyano, kasi karamihan sa mga Kristiyano, siya ang inuusig o siya ang binibigyan ng kasalanan para maging makasalanan. So ngayon naman, paano naman ang Kristiyano pag nagkakasala? Sa ibang because this is the word of sinners. Parang ganun ang nila, ang katwiran nila. Sanlibutan ito, kaya talaga magkakasala ang mga Kristiyano. Parang ganun kung kinakailangan. So, kasi sa 10 utos, huwag kang papatay. Meron talaga mamamatay tao, pero nung nakapatay na wala naman talagang kasalanan. So, kung ano ang talagang kasagutan dito na talagang appreciable, yung bakit nagkakasala ang Kristiyano na sinasabi nila, kalooban ng Diyos. Is that well appreciated yung sagot na gano'n na, this is sanlibutan ito kaya nagkakasala tayo. So, ang isip ng iba, sa ibang mga Kristiyano, kalooban ng Diyos. Is that kung sa holiness, sa Christian holiness, in genuinity of being holy. Thank you. Okay, so thank you for that question, Kuya Juancho. So, binanggit mo kanina ng sanctification, ay walang perfection talaga dito sa buhay natin sa sanlibutan. So, mananatili yung pakikibaka natin sa kasalanan hanggang sa wakas ng ating buhay. So, yung perfection natin is not sa sanctification, kundi nandun sa glorification after this life. So, dahil mayroong reality ng pakikibaka, so mahalaga yung wisdom mula sa salita ng Diyos, mahalaga yung paalala ng salita ng Diyos sa mga bagay na dapat natin sundin, kasi hindi dapat nating maging dahilan na kalooban ng Diyos na magkasala tayo. Malinaw sa salita ng Diyos na huwag tayong magkasala, magpakabanal tayo as reflected sa pinag-aaralan natin ngayon about the 10 Commandments. May mga kasalanan na naiiwasan, may kabutihan na dapat gawin. Iyon yung malinaw na kalooban sa atin ng Diyos. Meron siya sa ating biyaya bilang mga mananampalataya para matupad ito. So, disiplinahin natin yung ating mga buhay sa kabanalan because we have the grace of God. Sige po, sa dalawang question, siguro sa online muna isa, then rain after. Sige, Justin. May question po ako kay Jaire. Sige po. Yung sa do not kill, sa wag kang papatay. For example, isa kang sundalo or police and may terorista, may kalaban. And kailangan mo siyang patayin. Subject ka ba dun sa do not kill? Yeah, mahalaga yung yung tamang translation ng komanda yun na do not murder. So that's the proper translation and magbibigay yun sa iyo ng idea. Yung pinagbabawal ay yung unlawful killing. Kasi permitted ng Diyos yung justice even to exercise sa destruction ng isang criminal. So mayroong just killing ng murderer na exercise ng righteousness. So ang pinagbabawal ng commandment that you quoted is the unlawful killing. You shall not murder. Sige, follow up. Yung sa naman po, keeping the Sabbath. For example, tapos na yung mga services sa isang church, kaya sa CRBC, and then after nun, gabi na, you go out with your friends sa church, mag-play kayo, bowling, karaoke, or anything, entertainment. Subject ka din ba dun sa
naka-flash po kanina sa PPT na unnecessary activities. So yung Lord's Day must be maximized para sa ating spiritual benefit at yung mga bagay na kaya nating gawin sa ibang mga araw ay huwag natin ibilang dito sa araw na ito because this day must refresh us sa mga bagay na hindi nakikita. Subalit yan yung mga bagay na magpakailanman at sa mga bagay na yon, busin natin yung oras ng araw na ito to equip us sa coming days na pwede natin gawin yung gayong mga bagay at makikibaka tayo sa sanlibutan sa kasamaan nito at kasalanan. That's why we must maximize the Lord's Day sa ating spiritual benefit as a principle. Okay, Rain. Thank you, Kuya. Yung tanong ko, Kuya, is in line with the you shall not murder. Ano po yung biblical natin para sa IVF pregnancy bilang ito ay isang God's providence din para sa iba para magka-baby? Can you explain yung IVF? Yung in vitro fertilization, like may kukuhain na sperm cell and egg cell, tapos ipipreserve sila ganon sa embryo. So, kasi parang kasi yung boss ko before, ganon yung mga anak nila. Then parang lang na, 'di ba parang kung ganon yung gagawin is meron kang mga pinapatay din na cells. Kasi parang pipiliin mo lang yung mga healthy cells or yun lang yung mabubuo. So ano yung parang po natin doon? Obviously, sa ibang mga processes pa siguro, gumagamit ng ibang third party yung iba. Just just to be able lang to nadalhin yung combination ng egg cell at yung sperm cell. So, may mga ganong ethical na dapat natin consider sa paggamit ng anumang mga proseso para magkaanak. So, hindi dapat natin gamitin ibang mga tao for that purpose. And also, for me, mas magkaroon tayo ng mas natural alternative na lamang kasi kung hindi talaga po pwedeng kung sabi natin impotent talaga yung isang party, technically hindi nila lubusan ding anak yon. So I think adoption mas mainam na alternative kaysa sa mga proseso na yan na may mga ethical na bagay na higit na dapat nating tingnan. So siguro mas gusto kong gawing alternative yung adoption. Sige. Thank you. Last question. From online po, sabi dito, sa tingin po ba ninyo, meron na tayong prepared systematic curriculum para ma-equip ang mga parents upang matutukan ang bawat pamilya? Ano po yung plano natin upang matiyak na matutulungan ang mga parents natin na lumago? So, may patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos na siguro dapat nating daluhan faithfully. So, ongoing naman yan na ginagawa sa ating iglesia. Siguro, bigyan natin ng panahon yung iba't ibang mga pagtuturo. Sa Lord's Day, meron tayong 3 ministries of the Word of God. Sana lahat ay nadadaluhan natin kasi matuturuan talaga tayo ng mga prinsipyo even under sa observance faithfully ng 10 Commandments and also may mga pagtuturo ng salita ng Diyos ginagawa weekdays and also may mga reminder din sa atin na mag-aral din tayo personal ng salita ng Diyos at mag-aral din tayo bilang pamilya. So sa mga pag-aaral na iyan, talagang malaking tulong para ma-equip yung isang Kristiyano para mag-progress sa maturity, sa holiness, mag-progress sa faithfulness, sa observance ng Decalogue. So, yun muna yung gusto kong sabihin for that. And also, siguro, pwede tingnan pa sa mga future lectures yung
comprehensive approach ng Decalogue kasi pwede nating talakayin isa-isa itong mga commandments na ito. Pwede nating talakayin sa isang commandments, even sa isang lecture, yung positive obedience muna, and then the second lecture negative na forbid nito. So, may mga ganyang bagay. But as a principle, siguro, matapat muna nating daluhan yung mga ministries ng salita ng Diyos available sa ating iglesia. Maging faithful din tayo sa mga private means of grace. Sige po, tayo po ay manalangin as we prepare ourselves sa morning worship. Let's pray. Panginoon, lumalapit po kami ng mayroong pagpapasalamat sa iyo sa oras na ito na aming tiningnan ang iyong mga salita patungkol sa 10 utos ng Diyos. Sapagkat tunay nga na kahit sa mga Kristiyanong grupo may mga pagtuturo laban sa nagpapatuloy na kahalagahan ng 10 Commandments sa buhay pananampalataya. At tiningnan din po namin, Panginoon, kung paano namin masusunod ang salita ng Diyos sa higit na mga prinsipyo na itinuturo ng iyong salita, upang talagang ma-refresh kami sa wisdom ng iyong law sa buhay namin bilang mga Kristiyano, at tunay nga na tumingin kami sa iyong biyaya na hindi lamang nag-utos sa amin ng mga bagay na ito, kundi handang magkaloob ng iyong grace for us to fulfill your will under the 10 Commandments. That's why help us sa application sa mga bagay na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, to really depend sa iyong grace in obedience sa 10 Commandments. So gawin mo ito sa amin bilang mga Kristiyano at bilang iyong iglesia. Panalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.